Alam mo, Kaloy, huwag mo ko idadaan sa paganyan-kanya mo. Hindi ka naman nagsasabi kung ano nangyayari sa'yo. Anong gusto mo? Hulaan kung tumatakbo sa isip mo? Alam mo, kung wala kang itinatago, hindi ka naman magkakaganyan eh. Ano? Nabababae ka? Meron bang iba? Nakikiusap ako sa'yo. Tama na, Ann. Kung alam mo lang kung paano ko pinagsisisihan ng gabing yun, hindi na kaya ng konsensya ko. Kaloy, huwag ka kasing praning. Dahil sa inaasta mo, lalo lang mahalata ng asawa mo. Tsaka, wala namang mawawala sa'yo kung pagbibigyan mo ulit ako. Wala namang makakaalam. Mag-iingat tayo. Sige na. Alam mo naman kung ano mangyayari kapag iniwasan mo ako. Alam mo, hindi ako nagbibiro. Kayang-kaya kong sirain ang pamilya mo. Isang text o tawag lang sa asawa mo, wala ka ng pamilyang uuwian. Pwede ba? Tumigil ka na nga sa kakasisi sa akin. Teka sandali, ano ba yan? Ang kati talaga. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Ang hapde at sobrang kati ng balat ko. Kaloy, tulungan mo ako. An, may mga nana at uudang. Teka, bakit ang lalim ng sugat mo dito sa likod? Ang lansa at... Taon 2011, Quezon. Bandang 9:00 ng gabi, pagkaparada ng kani-kanilang jeep, matapos ang halos mahigit 12 oras na pamamasada, masaya pa ring nagkukwentuhan ang magkaibigan na sina Abner at Kaloy. Hawak na rin nila ang pera na pamboundary kay Mike, ang operator ng jeepney na kanilang pinamamasada. Halos 1 dekada na sila sa kanilang trabaho. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang mula nung ipinakilala mo ako kay Boss Mike. Oo nga eh. Bagong kasal lang kayo ni Maring Karen nun. Magsasampung taon na rin yung panganay mo. Oo nga, pre. Buti na lang talaga at swerte din tayo sa tiyuhin mo. Wala naman ako masabi sa kabaitan niya sa akin. Talagang mabait at matulungin lang si Tito Mike. Ganun talaga. Ano ba naman ang gagawin niya sa pera niya kundi ipantulong at, syempre, pinambababae. Siraulo ka talaga. Baka mamaya marinig ka nun. Nako, malabo. Busy yun sa bago niyang kinakasama eh. Ganun ba? Mukhang dito na nga umuwi. Nagsasama na pala talaga sila. Oo, batang-bata pa, no? Parang niya nang anak eh. Siyempre, papatulan niya talaga si boss. Gwapo na, may pera, tapos napakabait pa. Mukha namang hindi lugi si Tito Mike. Kaso, bata pa eh. Siguradong maghahanap pa rin yan ng mas bata at alam mo na. Ay nako, luko-luko ka talaga. Kung ano-ano na naman yung pumapasok dyan sa utak mo. Baka pati yung chick niya pag-interesan mo ha. Napakasilosa pa naman ang asawa mo. Ito naman, masyadong pagod boy. Hoy siya, ikaw nang ulirang asawa. Alam mo, ganito lang ako, maloko magsalita pero hindi ko magagawang magloko o mambabae. Hanggang tingin lang tayo, tama na yun. Ayoko masira ang pamilya ko dahil lang sa mga pansamantalang kaligayahan. Hindi ba? Sakit lang sa ulo yan. Hayaan na natin si Chong. Malay mo seryosohin siya ng chick niya at mapangasawa niya yun. Ay nako, mahirap tumanda na may pera ka nga pero wala naman mag-aalaga sa'yo. Ay nako, totoo yan. Iba pa rin yung may asawa ka na dadamay at makakasama mo talaga. Halika na, iabot na natin tong boundary natin ngayon. Ay, nakakapagod. Buti na lang talaga, daming pasahero kapag may pasok. Oo nga eh, kaso bawing-bawi naman sa lintik na traffic na yan, tsaka sa pagtaas ng krudo. Yan ang hindi nakakapagtaka. Habang nag-uusap ang dalawa, patungo sa may balkonahe ng magandang bahay ng kanilang amo na hindi gaanong kalayuan sa garahehan ng jeep na kanilang ipinapasada araw-araw. Natatanaw nila ang noon ay tila ba masayang nagkukwentuhan na sina Ann at Mike habang may mga nakapatong na bote ng beer sa may katamtamang laking babasaging mesa. Han, mukhang nakakarami ka na. Baka mamaya makatulog ka na dyan sa kinauupuan mo. Ang bilis mo pa namang malasing. Sa akin pa nga lang, lasing na lasing ka na eh. Sino ba naman ang hindi malalasing kapag ganito kasarap, kagandang nasa harapan ko. Chong, madam, magandang gabi ho.
Pasensya na, mukhang nakaistorbo yata kami. Iabot lang namin tong boundary namin ngayong araw. Aba, talagang nagkasabay kayo ngayon, ha? Akin na, kumusta naman ang pamamasada? Wala naman bang aberya? Maayos naman ho at ingat na ingat ho tayo sa pagmamaneho at alagang-alaga ang jeep natin, Boss Mike. Dapat lang, malaking bagay kung iingatan nyo yan dahil dyan kayo kumikita araw-araw. Basta ako, masaya na nakakatulong sa inyo. Buti na lang at maingat kayo lalo na at alam nyo naman, abala ako sa iba ko pa negosyo. Oo nga po. Sige ho, mauunan na kami at mukhang nakaistorbo na kami sa inyo ni Paring Abner. Hindi naman. Nagkakatuwaan lamang kaming dalawa. O siya, mag-ingat kayo pa uwi. Saan ba nakaparada yung motor ninyo? Ay, nandun rin ho sa may garahe. Sige po, Chong. Huwag pong sosobra, ha? Hindi na ho makabubuti sa inyo yan. Sira ulo ka talaga. Akala mo sa akin, mahinan nila lang? Napailing-iling pa si Kaloy sa sinabing yun ni Abner. Sabay tumingin sa noon ay nakikitawa rin na si Ann. Hindi maipagkakaila kung gaano kaganda ang muka at katawan ng babae na malaporselana. Nagkatinginan pa sila sa mata, sabay nginitian siya ng nakakaakit. Lumihis na lamang ng tingin si Kaloy at humakbang patalikod, pabalik sa garahe para kuhain ang kanyang motor na kanyang sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Pre, kita mo yun? Mukha talagang in love si Chong kay Madam Ann. Ang ganda naman kasi talaga, panalo. O pre, tama na yan. Nakalimutan mo na agad yung mga sinabi mo kanina. Tsaka, maawa ka na. Ipaubaya mo na yun kay Boss Mike. Baka sakaling magkaanak man lamang kahit isa. Naku, mukhang malabo yan. Ang alam ko, baog yan si Chong. Kaya nga iniwan ang unang kinakasama niya yan eh. Umuwi na nga tayo. Naghihintay na ang asawa natin. Baka kung ano pa may kwento mo. O paano? Bukas na ulit tayo magkwentuhan, ha? Ay, sige pre. Maninigarilyo muna ako dito bago umuwi. Ingat ka, ha? Salamat pre. Ingat ka rin. Agad na pinaarangkada ni Kaloy ang kanyang motor. Halos 15 minuto rin bago siya nakarating sa kanilang bahay. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang nag-iisa pa lamang na anak na lalaki na si Koykoy. Nay, nandito na po si tatay. Mano po tay? Sasama po ako sa inyo bukas ha. Bakit? Wala ka bang pasok bukas anak? Tatay naman, Sabado po kaya bukas. Ay, oo nga pala no. Kita mo na, nakalimutan ko na kung anong araw bukas. Okay lang makalimutan mo kung anong araw bukas o sa isang bukas. Wag lang kami nitong anak mo. Paano ko naman kayo makakalimutan? Sobrang mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Oh, pasensya na. Nakalimutan ko magpalit ng damit. Medyo maasim na yata ako. Napasarap ang kwentuhan namin ni Paring Abner eh. Ano, amoy panis na pawis na ba? Hindi naman gaano. Mabango pa rin naman ang asawa ko. Anak, amoy mo nga si tatay kung kasing asim mo na. Nanay naman, naglinis po kaya ako ng katawan. Kahit ikis nyo ang kilikili ko, mabango pa rin to. Agad na tumungo sa kusina at tumulong sa paghahain ng pagkain si Koykoy sa kanyang ina. Nagmamadali namang naglinis ng katawan at nagpalit ng damit si Kaloy. Agad na ring sumunod sa dalawa at umupo sa hapagkainan. Ang bango ah. Ang sarap. The best talaga magluto ang asawa ko. Siyempre naman, wala nang masasarap pa sa luto ko para sa asawa ko at sa napakapogi nating anak. Damihan mo ang kain para maibsan naman ang pagod mo sa pamamasada. Kumusta naman ang kita natin sa tindahan ngayong araw? Sakto lang naman, hindi na gaanong malakas katulad ng dati mula nung magtindahan yung bago nating lipat na kapitbahay. At saka, nariyan na naman yung mga bayarin natin sa kuryente at tubig. Ayos lang yan. Ang importante, may napagkukunan tayo ng pambayad. Medyo malakas naman ang kita ko sa pamamasada. Ang mahalaga, masaya at walang nagkakasakit sa atin. Kaya napakaswerte namin ni Koykoy dahil sobrang maalaga at mapagmahal ang misis ko. Sa kabilang banda, inalalayan ni Ann ang kanyang kinakasamang si Mike sa kabilang silid. May tama na nga ang lalaki noong mga oras na yon. Ayan, sabi ko naman sa iyo eh. Ang dami na naman kasi nung nainom mo. Dahan-dahan sa paghiga ha.
Napakabigat mo pa naman. Oops! Ayan. Salamat, Hana. Sobrang swerte ko talaga sa'yo. Ikaw talaga? Siyempre naman dahil hindi ako magsasawang alagaan ka. Ay, teka lang. Inom ka muna ng tubig kahit konti lang. Sandali lang kukuha ko, ha? Bilisan mo lang, Han, at matutulog na tayo. Matutulog lang? Sandali lang, ha? Babalik ako agad. Puro ka lang naman ganyan. Hindi mo naman kayang panindigan. Wala man lamang kabuhay-buhay sa kama, kaya naman pala walang tumagal sa'yo. Ay, buti na lang talaga may nahihita ako sa'yo kahit papano. Pasalamat ka, mapera ka, dahil kung hindi ako magtitiis. Maghahanap na lang ako ng mas bata at magaling at mas yummy. Matapos kumuha ng tubig, may kung anong kinuha yon sa kanyang bulsa at binudburan ang inumin ni Mike. Pagkatapos, nagmadali na yung pumasok sa kwarto. Nandito na ako. Inom ka muna, Han. Dahil siguradong pagkatapos ng gagawin natin, mauuhaw ka lalo. Di ba? Ito na yata ang pinakamasarap na tubig na nainom ko. Pero syempre, parang bigla akong nahilo, Hana. Ha? Bakit? Ano ba naman yan? Paano na tayo niyan? Teka, ayusin natin yung unan mo. Ayan, nahihilo ka pa rin ba? Hoy, Han! Yon, di tulog ka na ngayon. Paano ba yan? Alis muna ako at babalik din ako kaagad, ha? Alam ko namang mabibitin lang ako sa'yo, kaya... sleep well, Han. Agad na nagpalit ng damit ang dalaga at nag-ayos ng kanyang sarili. Maya-maya may kausap na yon sa cellphone habang isinasara ang pintuan. Gamit niya pa ang kotse ng kanyang kinakasama na si Mike. Don't worry, Han. Iingatan ko naman to. Oy, Patrick, siguraduhin mo na ready ka na, ha? Papunta na ako dyan. See you. Bye! Ilang minuto lamang, pumarada na yon sa tapat ng isang may katamtamang laking bahay. Agad naman siyang sinalubong ni Patrick, ang isa pang kasintahan ng dalaga. Taraya, asensado ka na talaga. Tinangay mo na ba yan? Baliw, mahal na mahal niyang kotse na yan. Hiniram ko lang. Tara na sa loob. Alam mo naman kung anong pinunta ko rito. Natural. Tsaka wala namang iba nakakapagpasaya sa'yo kundi ako lang. Kaya nga kahit hiwalay na tayo ako pa rin itong binabalik-balikan mo. Huwag ka nga masyadong kampante. Feeling mo naman. Ay, ang sabihin mo, mukha ka lang talagang pera. O ayan, para naman siguradong ganahan ka. Grabe ka naman. Alam mo, gusto at mahal pa rin naman kita. Ikaw lang naman to nagdesisyon na sumama dun sa gurang na yon. Kesa naman sa'yo. Hindi naman tayo mabubuhay sa ganito lang. Katulad mo, pareho lang tayo ng gusto. Kailangan natin ng pera. Magpasalamat ka na lang dahil hanggat natutugunan mo ang pangangailangan ko, makikinabang at makikinabang ka sa kung anong meron ako ngayon. Kaya, bilisan mo na, kailangan ko makauwi bago magising yung matandang yon. Bandang alauna na ng madaling araw nang makauwi si Ann. Naligo pa yon bago tumabi sa kama kung saan tulog na tulog pa rin si Mike. Hinawakan niya ang mukha noon, tinitigan at hinagkan sa noo. Mabait ka naman, gwapo, mabango, tapos may pera, pero lintik naman, wala ka talagang talent sa... Ay, sorry kung kailangan ko pang tumakas. Good night. Ang himbing pa rin talaga ng tulog mo, ha? Bandang 5:00 na ng umaga nang magising si Mike. Napakakirot ng kanyang ulo at ramdam niya rin ang mainit niyang hininga, pati na rin ang kanyang katawan. Sinabayan pa yon ng sunod-sunod na pagbahin at masakit na pangangatawan. Oh, okay ka lang? Masama ang pakiramdam ko, Han. Mukhang kailangan ko muna magpahinga. Ay, patingin nga. Naku, nilalagnat ka nga. Sandali lang ha, kukuha ko ng gamot. Mahiga ka lang dyan.
Ilang sandali lamang bumalik na si Ann na may dalang gamot at tubig, sabay pinainom ang lalaki. Ang dami mo rin kasing inasikaso sa trabaho kaya ayan, pagod na pagod ka tuloy. Lagi mo na lang akong tinutulugan. Naudlot na naman tuloy yung labing-labing natin kagabi. Pasensya ka na. Nakatulog na pala ako kagabi. Hindi ko na masyadong maalala eh. Ikaw na munang bahala. Kapag hinanap ako ng mga driver, ikaw na munang kumausap sa kanila, ha? Bihira lang ako magkasakit, kaya lang talagang inaabot minsan ng 1 linggo bago ko makabangon. Huwag ka mag-alala, dahil ngayon, nandito na ako. Maaalagaan na kita, at sisiguraduhin ko nagagaling ka kaagad. Remember, kailangan mong bumawi sa akin kapag magaling ka na, ha? Oo naman, pinapangako ko yan. Samantala, magkasamang dumating sa garahehan ng jeep, sakay ng motor ang mag-amang sina Kaloy at Koy-Koy. Oh, sumakay ka na dyan sa jeep, anak. Papasada na tayo. Mukhang ang aga ng ninong Abner mo, ha? Wala na yung jeep na pinapasada niya. Oo nga po, tay. Lagi po ba siyang mas maagang bumibiyahe kesa sa inyo? Ay nako, ngayon lang anak. Baka may planong umuwi na maaga mamaya ninong mo. O siya, sakay na't nang makarami tayo ngayong araw. Nagpalingon-lingon pa ang bata sa mga kabahayan na naroroon. Tay, ang gaganda po talaga ng mga bahay na nandito, no? Tsaka ang lalaki pa, lalo na po tong kay Mang Mike. Kapag malaki na po ako at may trabaho na, gusto ko po ganyan din kalaki ang ipapagawa kong bahay para sa atin. Tapos, bibilhan ko rin po kayo ng mas bagong jeep, yung sa inyo na po talaga. Ang bait naman talaga ng anak ko. Thank you anak ha. Basta galingan mo lagi sa klase at sipagan mo pa mag-aral hanggang sa makatapos ka. Pag-iipunan natin ang pangmatrikula mo sa kolehiyo para siguradong magkaroon ka ng maayos na trabaho at matupad mo ang buhay na pinapangarap mo. Buong maghapon hanggang 7:00 ng gabi ay dagsa ang pasahero. Nang mapansin ni Kaloy na panay hikab na ang kanyang anak, naisip niya na tumigil na sa pamamasada. Nang makarating sila sa garahe, swerte ka talaga anak. Akalain mo kahit Sabado napakarami pa rin pasahero. Tapos ang galing-galing mo na rin magkwenta ng sukle ha. Siyempre naman po, tinuruan niyo po kaya ako tapos lagi niyo naman po akong isinasama kaya natatandaan ko na. At saka, paborito ko po yung math. Pareho po tayong dalawa, tay. Teka, iihi lang po muna ako ha. Dito niyo na lang po kaya ako hintayin sa motor natin. Ay, sige anak. Kunin mo na rin yung ibang gamit sa jeep. Yung maliit na bag na dala natin kanina at yung lalagyan ng tubig, ha? Opo, tay. Sige na po at ihing-ihi na po talaga ako. Nagmamadali naman na tumungo si Kaloy sa bahay ni na Mike. Sa tarangkahan pa lamang ay nakita niya na nag-aabang si Ann. Napakatamis ng ngiti nito at litaw na litaw ang kagandahan sa kabila ng medyo may kadilimang ilaw sa kanilang balkonahe. Magandang gabi po, madam. Si Boss Mike po. Ang nagpapahinga na sa kwarto. Masama ang pakiramdam kaya sa akin mo na lang iabot yung pera. Kakaalis lang din ni Abner. Upo ka muna. Mukhang pagod na pagod ka sa maghapong pamamasada. Gusto mo bang ikuha kita ng maiinom? Tinapay? Hindi na po. Ito na po yung pera, madam. Uwi na po ako kaagad kasi... alam mo, ayaw na ayaw ko sa lahat yung tinatanggihan ako. Naku, madam, bakit niyo po ginawa yun? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan, Kaloy? Juicy ka pa? Kahit hindi mo sabihin, kitang-kita ko naman dyan sa mga mata mo na gusto mo rin yung ginawa ko. Alam mo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mula nung una pa lang kitang nakita, gustong-gusto na kita. Ngayon nga lang ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Naku, pasensya na po, madam. May pamilya na po akong tao, kaya alam ko. At gusto kong malaman mo na hindi naman tayo magkakaproblema dahil wala naman akong planong agawin ka sa asawa at anak mo. Siguro naman gets mo na kung ano lang ang gusto ko. Ang laki pala ng mga braso mo at kahit pawisan ka na, mabango ka pa rin. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako nagmamadali. Bibigyan kita ng pagkakataon para mag-isip. Alam mo, hindi mo ito pagsisisihan dahil nasisiguro ko na sa oras na pagbigyan mo ang gusto ko, hindi mo na ako makakalimutan.
Naku, pasensya na po. Marami pa pong ibang lalaki dyan na mas gugustuhin ninyo. Sige po, aalis na ako. Alam mo, kapag ako nainis, gagawa ko ng paraan para mawalan ka ng trabaho. Kayang-kaya kong gawin yon. Kaya bago mo ko tanggihan, isipin mo muna ang kahihinatnan ng desisyon mo. Mula sa may tarangkahan, tinawag ni Kokoy ang kanyang ama nang makitang nakahawak sa braso nito ang babaeng kumakausap sa kanya. Tay, uwi na po tayo! Hinihintay na po tayo ni nanay! Bakit kaya niya hawak yung kamay ni tatay? Close ba sila? Nasaan kaya si Mang Mike? Agad namang lumapit sa kanya ang noon ay medyo balisa na si Kaloy. Tara na, anak. Tay, ano pong sabi sa inyo ng babae? Bakit ho siya nakahawak sa braso ninyo kanina? Anak, may sakit kasi si Boss Mike. Masakit daw yung braso. Kaya po pala. Kawawa naman si Mang Mike. Sayang naman, hindi ko tuloy siya nakita. Agad naman nang umalis ang mag-ama sakay ng kanilang motor. Nang makarating sa bahay, tila balisa pa rin si Kaloy. Umupo siya ng matagal sa sofa at nakatingin lamang sa isang direksyon. Oh, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Tay, kanina pa po kayo sa biyahe walang imik. Masama rin po bang pakiramdam nyo tulad ni Boss Mike? Hindi naman anak. Medyo napagod lang ako at medyo gutom na rin. Nakaluto ka na ba, mahal? Oo, maghahain na ako. Pahinga muna kayo at kakain na tayo. Ano bang nangyari kay Boss Mike? Kasi po, sabi nung magandang babae na kausap ni tatay, may sakit daw po. Magandang babae? Sino naman yon? Sino magandang babae ang tinutukoy ng anak mo? Tsaka, bakit nakikipag-usap sa'yo? Hindi ba naikwento ko na sa'yo yun? Yung tungkol sa bagong kinakasama ni boss? Maganda pala talaga. Opo, Nay, maganda. Maputi, tsaka ang iksi po ng suot. Yung short niya, hanggang dito po, tapos yung damit niya, hanggang dito lang. Tapos kitang-kita po yung... Anak, mabuti pa ikuha mo na ako ng tubig. Ang dami mong sinasabi, mamaya kung ano na naman ang isipin ng nanay mo. Mahal, hindi ko tiningnan yon, ha? Paano hindi mo tiningnan? Kausap mo nga kanina. Bakit parang masyado ka yatang defensive? Ikaw ha? Baka pinupormahan mo rin yon, umayos ka. Mahal naman, sa tingin mo ba ipagpapalit kita sa kung sinong babae lang? Sabihin na nating tama si Kokoy na maganda yon o kung ano paman. Basta para sa akin, ikaw lang ang maganda. Asawa kita at sobrang mahal na mahal kaya kita. Kain na tayo, gutom na talaga ako O siya, tara na sa kusina. Basta wag na wag ka mambababae ha. At nako, naghahanap ka lang ng sakit ng ulo. Kokoy anak, kumusta? Napagod ka ba? Hindi naman po, Nay, pero nagugutom na po ako. Ano po ba niluto nyo? Siyempre, alam kong uuwi kayong gutom na gutom kaya nagluto ako ng paborito niyong sinigang. Wow! Salamat, Nay! Tay, paramihan tayo ng kain. Oo ba? Kaya mo bang higitan ng kain ni tatay? Ha? Masayang naghapunan ang pamilya habang patuloy sa pagkukwentuhan. Pagkatapos, nanood muna sila ng telebisyon bago natulog. Kinabukasan, maagang naghanda ng almusal at pambaon ni Kaloy ang kanyang asawa. Hindi sumama si Kokoy dahil sasamahan niya magsimba ang kanyang ina. Bago umalis, mahigpit na niyakap ni Kaloy si Karen at hinagkan. Mahal, kinakabahan ako. Parang may hindi ka sinasabi sa akin. Mahal naman, ano ba naman ang itatago ko sa'yo? Pambihira ka naman Hindi ba pwedeng naglalambing lang ako sa mahal kong asawa? Mahal, asawa kita. Ramdam ko naman kapag may hindi ka sinasabi. Oh, tingnan mo ako sa mga mata. Mukha bang may tinatago ako? Mahal, ilang taon na tayong kasal, hindi pa rin buo ang tiwala mo sa akin. Tsaka, ano bang meron? Parang nagiging selosa na rin yata ang mahal ko Teka, mas lalo ba akong gumagwapo? Sira, oo na nga lang. Hindi ako nagseselos at hindi kita pinag-iisipan ng masama. Pakiramdam ko lang, may gusto kong sabihin na hindi mo masabi sa akin. Wala nga. Kung meron man akong gustong sabihin, mahal na mahal kita. At sobrang nagpapasalamat ako na ikaw ang napangasawa ko. Paano? Alis na ako. Huwag nang mag-iisip ng kung ano-ano. Mag-iingat kayo ni Koy sa biyahe papuntang simbahan, ha? Mag-iingat ka rin sa pagmamaneho. I love you. I love you too, mahal.
Nang makalabas ng bahay, napabuntong hininga naman si Kaloy. Pakiramdam niya napakalaki ng kasalanan niya sa kanyang asawa dahil sa mga mapanuksong halik ni Ann na hindi basta-bastang matanggal sa kanyang isipan. Halos buong magdamag niyang naiisip yon, pati na rin ang mga pagbabanta ng babae. Paano kung tutuhanin niya yung mga sinabi niya? Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Pero hindi rin naman ako pwedeng pumatol sa malanding babae na yun. Akalain mo, may ganong klase palang babae. Siya pa talaga yung nagbibigay ng motibo. Buisit na yan. Ay. Habang nagmamaneho ng kanyang motor papunta sa garahehan, yun pa rin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ipinagdasal na lamang niya na sana ay magaling na ang kinakasama ng babae para hindi na makalapit pa si Ann sa kanya. Maswerte naman nung araw na yon na nakabangon na si Mike. Ngunit makalipas ang isa pang linggo ay tumungo na Maynila si Mike para sa kanyang negosyo at naiwang mag-isa sa bahay si Ann. Boss Mike, eto na po yung... Hi, Kaloy. Oh, bakit naman para kang nakakita ng multo? Hindi mo ba nagustuhan tong suit ko? Pasensya na. Nakapantulog na kasi ako. Bago lang to. Bagay ba sa akin? Alam mo, wala kasi si Mike kaya medyo malungkot ako ngayon. Siguro naman, pwede mo na akong pagbigyan sa gusto ko. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Hindi mo ba naiintindihan? May asawa na ako. Ayaw kong gumawa ng kahit na anong ikasisira ng pagsasama namin. Ano bang hindi malinaw sa'yo? Yung pagiging pakipot mo. My goodness, palay na nga tong lumalapit sa'yo. Ayaw mo pang tukain? Bakit? Hindi ba ako maganda para sa'yo? Ha? Dahil sa mga mapusok na halik na yon, tuluyan na ring natangay si Kaloy. Hindi niya namalayan. Tinutugunan niya na rin ang babae nung mga oras na yun, hanggang sa napansin niya na nakapasok na sila sa loob ng kabahayan. Hindi tama to. Kailangan ko nang umuwi. Sige, umalis ka. Kung gusto mong tuluyan kong sirain ang pagsasama niyo mag-asawa, umalis ka na. Ano bang problema mo? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ito bang gusto mo, ha? Ito ba? Mas lalo lamang naging mainit ang tagpong yon para sa dalawa hanggang sa tuluyan ng mangyari ang pinaplano ni Ann. Bandang 10:00 ng gabi, habang mahimbing nang natutulog ang babae ay nagmamadali namang bumangon at nagbihis si Kaloy. Bigla namang naalimpungatan si Ann at akma pa sanang pipigilan ang lalaki. Aalis ka na hindi man lamang nagpapaalam sa akin? Tsaka masyado pa maaga. Samahan mo muna ako dito. Sige na. Kailangan ko nang umuwi. Hindi na to mauulit ha. Nangyari ng gusto mo kaya tigilan mo na ako. Sigurado ka? Sige ka. Alam mo, nasasabi mo lang yan dahil mas pinapairal mo yung inis mo sa akin. Pero ang totoo, nag-enjoy ka rin naman. Di ba? Ay, sige na nga, umuwi ka na. Kung sakaling mamimiss mo ang gabing to, nandito lang ako para sa'yo, ha? Ay, siya nga pala. Kinuha ko sa cellphone mo yung number mo at number ng pinakamamahal mong asawa. Alam mo na, kapag na-boring ako, pwede ko naman siguro siyang tawagan. Yan ang wag na wag mong gagawin. Baka makalimutan kong babae ka. Oops! Alam mo, gusto ko yan. Mas lalo ka palang nagiging agresibo kapag nagagalit ka. Huwag ka mag-alala. Kung magkakasundo naman tayo, hindi naman ako makikipag-usap sa asawa mo para ipaalam sa kanya ang mga nangyari sa atin ngayong gabi. Galit na galit, padabog na umalis si Kaloy at mabilis na pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Nang gabing yon, mas lalong nagbago ang mga ikinikilos at pakikitungo ni Kaloy sa kanyang asawa at maging sa anak nito. Agad na pumasok yun sa banyo, dala ang tuwalya at naligo. Bakit ba kailangan mangyari to? Paano ko to sasabihin sa asawa ko? Sigurado hindi siya maniniwala sa akin. Mahal, okay ka lang ba? Bakit naliligo ka? Pagod ka na sa pagmamaneho. Baka magkasakit ka niyan, mahal.
Hindi na sinagot pa ni Kaloy ang kanyang asawa. Napatingin tuloy si Karen kay Koykoy na noon ay nagtataka rin kung bakit nagkakaganoon ang kanyang ama. Ano bang nangyayari sa tatay mo? Hindi ko rin po alam, Nay. Baka po nainitan, kaya yun, gusto maligo. Hintayin nyo na lang po lumabas. Tara na po, maghahain na po tayo at mabilis lang maligo yan si tatay. Paglabas ng banyo, dumiretso na yun sa kusina, na puno ng katahimikan ang gabing yon. Si Karen naman nakikiramdam lamang sa kanyang asawa. Ganun din si Koykoy na noon ay palipat-lipat ang tingin sa kanyang ama at ina. Ano ba nangyari sa kanila? Magkagalit ba sila? Nag-away ba sila kagabi? Agad na tumayo si Karen na noon ay parang naluluhana sa inis. Anak, ikaw na magligpit ng pinagkainan, ha? May gagawin lang ako. Hindi niyo pa po natatapos yung kinakain niyo, Nay. Ubusin niyo po kaya muna. Ibigay mo na lang sa pusa, anak. Nawala na ako ng gana. Ano na naman ba? May ginawa na naman ba akong masama? Tintik naman, oh. Pagod na nga sa trabaho, pag-iisipan parang kung ano-ano. Alam mo, Kaloy, huwag mo akong dinadaan sa paganyan-ganyan mo, ha? Hindi ka naman nagsasabi ng kung ano nangyayari sa'yo, eh. Anong gusto mo? Hulaan ko kung anong tumatakbo sa isip mo? Alam mo kung wala kang itinatago, hindi ka naman magkakaganyan, eh. Ano? Nambababae ka? Meron ka bang iba? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Wala. Bakit bang kulit mo? Dahil hindi ako manhid. Alam ko, ramdam ko na nagsisinungaling ka. Ang dumi-dumi ng utak mo. Wisit na yan. Nay, Tay, huwag po kayo mag-away. Nasa harapan po tayo ng pagkain. Pasensya ka na, anak. Kumain ka na lang dyan. Agad na tumalikod si Karen at pumasok sa kwarto at isinara ang pintuan. Sumunod naman si Kaloy at kinatok yon. Mahal, buksan mo to. Pasensya na, pagod lang ako. Di magpahinga ka dyan sa sofa. Ayaw mo bang pag-usapan to na maayos? Sorry na sa mga nasabi ko. At kung napagtasan kita ng boses. Kung hindi ka rin naman magsasabi ng totoo, huwag na lang tayo mag-usap. Mahal naman. Wala naman kasi akong... Iyaan nyo na lang po muna si nanay. Kung gusto nyo po, doon na muna kayo sa kwarto ko. Sasamahan ko po si nanay. Ayaw ko pong natutulog siya nang umiiyak eh. Anak, galit ka rin ba sa akin? Hindi po ako galit sa inyo, Tay. Pero hindi ko po gusto na sinisigawan nyo si nanay. Hindi naman po kayo ganyan sa kanya eh. Hindi nyo na po ba mahal si nanay, ha, Tay? Anak, mahal na mahal ko nanay mo. Nabigla lamang ako kanina. Hayaan mo, bukas kapag kinausap niya na ako, hihingi ako ng tawad sa kanya. Sorry anak ha, hindi na to mauulit pa. Mula nung gabing yun, hindi nag-uusap ng maayos ang mag-asawa. Tuwing darating si Kaloy mula sa pamamasada, nagkukulong ng kwarto si Karen. Si Koykoy ang naghahain sa kanyang ama at nagliligpit ng pinagkainan. Makalipas ang ilang araw. Ay, ang lakas naman ng trip ng nanay mo. Para namang napakalaki nung kasalanan ko. Paano kami magkakaayos kung iiwasan niya na lang ako? Ay, mga babae talaga, oo, kapag tinutoyo. Siya nga pala, Sabado na naman bukas. Sasama ka ba, anak? Hindi na po muna siguro, Tay. Tutulungan ko na lang po si nanay sa pagtitinda. Ay, sige, ikaw ang bahala. Magkampihan na kayo na nanay mo. Halata namang nagtatampo ka rin sa akin eh. Ako lang ba talaga may kasalanan? Labo nyo naman. Ako na nga dyan. Kaya ko naman maghain at magligpit ng pinagkainan ko. Ayun nga pala yung pera, ibigay mo yun sa nanay mo, baka sakaling mabawasan yung init ng ulo niya. Hindi na lamang umimik pa si Kokoy. Maging ang bata ay napapansin rin na hindi ganun kung umasta ang kanyang tatay, lalo na kapag pagod yon. Yun din ang unang pagkakataon na nagsagutan ang kanyang mga magulang sa kanyang harapan. Pagkaalis ni Kaloy, siya namang dating ni Nanay Lourdes na may dalang isang piling na saging. Oh, ilaga mo itong manibalang na saging. Ay teka, tumingin ka nga sa akin. Anong nangyari dyan sa mga mata mo? Umiyak ka ba? Ay, wala ho to, Nay. May mga iniisip lang ho ako at saka nanood ho ako na nakakalungkot na palabas kagabi. Ay, ganun ba?
Parang hindi naman mamamaga ang mga mata mo ng ganyan dahil lamang sa mababaw mong dahilan. Ngayon ka pa ba maglilihim sa akin? May mga nangyayari ba na hindi ko nalalaman? Pasok na ho muna kayo. Doon na lang po tayo mag-usap at baka may makarinig pang tsismosa dyan. Di pilipitin mo, di kaya putulan mo ng dila. Aba, hindi uubra sa akin yung mga ganyan. Nang makapasok sa loob ng bahay, muling nag-usisa si Aling Lourdes. Ay, Nay, ang totoo, may problema po kami ngayong mag-asawa. Mahigit 1 linggo na yata kaming hindi nag-uusap. Pakiramdam ko kasi may ibang kinalolokohan ng asawa ko. Bakit hindi mo siya tanungin? Nay, mahirap makipag-usap sa sinungaling at ayaw umamin. Ginawa ko na po yan. Nagalit pa nga at napagtaasan pa ako ng boses. Alam mo yon, halatang guilty na may ginagawa talagang masama. Kahit naman hindi siya umamin, marami pang paraan para malaman kung may tinatago talaga siya. Sundan mo, bakuran mo kung kinakailangan. Hindi solusyon na hindi kayo mag-uusap. Alam mo, kapag nagsisinungaling ang kausap mo, huwag mong ipapahalata na hindi ka naniniwala para malaya mong malaman ang katotohanan. At saka, huwag ka na magtaka kung may babae nga ang asawa mo. Araw-araw siyang namamasada at maraming makikitang tukso sa kalye, lalo na sa mga pasahero. Gwapo kaya malakas ang loob na mambabae. Sabi ko sa'yo, huwag ka mag-aasawa na masyadong gwapo nang wala kang maging kaagaw. Nay, gwapo man o pangit, magloloko ko magloloko. Kesa naman pangit na nga, niloloko pa ako tapos magiging kamukha pa ng anak ko. Kung sakali maghiwalay kami, at least may gwapo kong anak. May punto ka naman dyan. Anak nga kita. Pero Karen, kung sakaling may babae nga ang asawa mo, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba na masira ang pamilya mo nang dahil sa lintik na babaeng haliparot na yon? Nay, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa oras na mapatunayan ko na tama ang hinala ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ko nakakayanin pa makisama sa kanya kung sakali. Ginawa kong lahat, Nay. Binitawan kong pangarap ko nang ipinagbuntis ko si Koykoy. Naging mabuting asawa ko sa kanya at ina naman sa anak ko. Kaya kung mambababae siya, lintik lang ang walang kante. Pareho silang mananagot sa akin. Kaya niyo namang gawin yon para sa akin, hindi ba, Nay? Yung babae lang ang babarangin natin, hindi yung asawa mo, at baka pagdating ng huli, ikaw rin ang magsisi. Isa pa, kahit anong mangyari, tatay pa rin siya ng anak mo. Tsaka sa loob ng ilang taon yung pagsasama, naging mabuting ama at asawa rin naman siya. Alam mo, kung sakali man, sinusubukan lamang ng Diyos ang katatagan at katapatan yung mag-asawa. Huwag ka mag-alala, nandito lamang ako at hindi ko kayo pababayaan. Isipin mong makabubuti para sa pamilya mo. Bilang asawa niya, obligasyon mo na protektahan ang sagrado niyong pagsasama. Ikaw ang asawa, kaya kahit anong mangyari, ikaw at ikaw lang ang may karapatan sa kanya. Matapos ang masinsinang pag-uusap, agad na rin na nagpaalam ang matanda matapos bigyan ng mahigpit na yakap ang noon ay tuluyan ng napapaluha na si Karen. Abala naman si Koykoy sa paglilinis ng kusina sa kanilang bahay. Abay, napakasipag naman ang apo ko. Apo, uuwi na ako. Sige po, Lola. Mag-iingat po kayo. Kahit papaano, naibsan naman ang bigat na nararamdaman ni Karen dahil sa pag-uusap nila ng kanyang ina. Napagdesisyonan niya na rin nakakausapin si Kaloy pag-uwi nito. Ngunit pagsapit ng gabi, matapos gumarahe, naabutan ni Kaloy sina Mike at Abner na noon ay nag-iinuman. Katabi naman ni Mike si Ann na noon ay nakatungo at nakayapos sa lalaki. Napangisi pa yon nang matanawan si Kaloy na paparating. Magandang gabi, boss. Buti naman po at nakabalik na kayo. Oo, kailangan na dahil miss na miss ko na tong honey ko. Isa pa, meron din akong dapat na asikasuhin dito. O siya, maupo ka muna. Tumagay muna tayo.
Matagal na rin tayong hindi nakakapag-inuman at nakakapagkwentuhan. Oo nga pre, upo ka muna. Para naman hindi lang akong uuwi ng lasing at mapapagalitan ni Mrs. Ay, sige. Pero maya-maya po mauuna na ako. Medyo tinotoyo yung asawa ko nitong nakaraan baka naman may ginawa kang kasalanan. Oo nga naman. Alam mo naman kami mga babae. Malakas ang pakiramdam namin kapag may iba kayong kinalolokohan. Mabuti na lang sa akin lang baliw na baliw tong si Mike. Hindi ba, Han? Oo naman. Kontento na ako sa iyo at walang ibang dahilan para magloko pa ako. Baka tamang hinala lang naman si Mare. Alam ko namang good boy ka at wala sa bokabularyo mo, mambabae. Baka naman nakukulangan lang ng atensyon. Alam mo, kahit may mga anak na tayo, gusto pa rin nila na paminsan-minsan, pinaparamdam natin sa kanila yung pakiramdam nung nililigawan pa lang natin sila. Ilabas mo, pre. Mag-date kayo. Alam mo, sa sitwasyon ko na saksakan ng selosa ang asawa ko, hindi ako nauubusan ng pakulo. Salamat, pre. Hayaan mo't gagawin ko yan. Matagal na nga rin hindi ko siya nailalabas Babawi ako sa asawa ko. Napairap naman ng dalaga, sabay tingin sa kawalan. Tingnan ko lang kung makakabawi ka pa sa asawa mo. Ngayon pa ba ako pakakabog? Masyado na akong nag-enjoy para magparaya pa at pumayag na hanggang doon na lang yon. Patuloy sa pagkukwentuhan at pag-iinuman ang mga kalalakihan hanggang sa tamaan ng kalasingan si Mike at inihatid pa yun sa kwarto ni Kaloy at ng pamangkin nito na si Abner. Pagkatapos ay nakatanggap si Abner ng tawag mula sa kanyang asawa. Ay, sabi ko na nga ba hindi pa ako nakakauwi, nagbubunga nga na. Paano na lang kaya kapag nasa bahay na ako? Sige na pre, mauna na ako. Madam, uwi na ho ako Kayo nang bahala kay Chong. Oh, sige, umuwi ka na. Makikisuyo naman ako, Kaloy. Pwede mo ba akong tulungan magligpit? Pakidala mo naman to sa kusina, pre, mauna na ako, Tumango na lamang si Kaloy at kumaway, sabay nagmamadaling iniligpit ang mga baso at lalagyan ng pulutan. Dinala niya yon sa kusina at nakabuntot naman si Ann sa kanyang likod na may bitbit ring bote ng alak na meron pang laman. Inilapag yon ng babae sa mesa at agad na lumapit kay Kaloy na nasa bandang lababo. Niyakap niya yon habang nakatalikod at pilit namang tinatanggal ng lalaki. Ano ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Hindi ka ba natatakot mahuli ni Boss Mike? Paano naman tayo mahuhuli ng isang laseng at tulog na tulog? Hindi na nga nun magagawang bumangon sa kinahihigaan niya Kaloy, huwag mo nga ako masyadong pahirapan. Kunwari ka pa. Alam ko naman kahit paano namimiss mo rin ang gabing naangkin mo ang katawan ko. Nakikiusap ako sa iyo. Tama na, Ann. Kung alam mo lang kung paano ko pinagsisihan ng gabing yun. Hindi na kaya ng konsensya ko. Kaloy, huwag ka kasing praning. Dahil sa inaasta mo, lalo lang mahalata ng asawa mo. Tsaka wala namang mawawala sa'yo kung pagbibigyan mo ulit ako. Wala namang makakaalam Mag-iingat tayo. Sige na. Alam mo naman kung ano mangyayari kapag iniwasan mo ako, di ba? Alam mo, hindi ako nagbibiro. Kayang-kaya kong sirain ang pamilya mo. Isang text o tawag ko lang sa asawa mo, wala ka ng pamilyang uuwian. Hinawakan ni Ann ang muka ng lalaki at tinitigan ang mapupungay na mga mata noon na tila ba punong-puno ng pagkamuhi sa kanya. Ngunit nang lumapit ang mga labi nito ay muli na naman siyang natangay sa tukso at muling pinagbigyan ang gusto ng babae nung gabing yon. Hanggang sa natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa sofa at doon ay mainit na pinagsaluhang muli ang gabing yon. Nang magising si Ann, wala na si Kaloy sa kanyang tabi. Napangisi yon at agad na nagbihis ng kanyang damit. Sabi ko na nga ba, hindi niya ako magagawang tanggihan. Tuluyan na siyang nahulog sa bitag ko. Makapunta na nga sa silid ni Tanda. Isa sa mga araw na ito, hindi ko na kailangan pampilitin si Kaloy dahil siya na mismo maghahabol sa akin. Samantala. Bakit ngayon ka lang? May alak ka pa. Saan ka ba nakipag-inuman?
Huwag kang mag-alala, sina Boss Mike at Abner lang ang kainuman ko. Napasarap ng kwento kaya ngayon lang ako nakauwi. Kumain ka na ba? Oo. Saan? Hindi pa pala pero nabusog naman ako sa pulutan namin. Teka, hindi ka nagalit sa akin? Hinintay nga kita para mag-sorry at magkausap sana tayong dalawa. Ayaw ko namang kung saan pa mauwi ang simpleng pagtatalo natin. Ay, maupo ka nga muna rito. Mahal, kahit anong mangyari, ikaw lang ang mahal ko. Asawa kita at hinding-hindi kita ipagpapalit sa iba. Basta magtiwala ka lang sa akin. Mahigpit na niyakap ni Karen ang kanyang asawa. Taliwas man ang kanyang kutob sa sinasabi at ikinikilos nito, ay kinakailangan niyang tanggapin ang paghingi noon ng tawad. Nang gabi rin yun. Mahal, inaantok ka na ba? Oo. Bakit? May gusto ko bang sabihin at pag-usapan pa? Wala naman. Ano kasi, namimiss lang kita. Matapos sabihin yun, mapusok niyang hinagkan ang kanyang asawa. Mahal, sandali. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang ibang-iba kayata ngayon? Ha? Anong iba? Hindi ba pwedeng namiss lang kita? Ay, sige na nga, matulog na nga lang tayo. Mahal, hoy. Ito naman, nanibago lang ako eh. Makalipas ang mahigit 3 buwan, naging maayos na ang pagsasama ni na Karen at Kaloy. Akala ng babae, nagsasabi talaga ng totoo ang kanyang asawa, lalo na't bihira lang yon kung umuwi ng alanganing oras, madalas 1 beses lamang sa 1 linggo. Lingid sa kanyang kaalaman, tuluyan na naging mas malalim ang ugnayan ni Naan at Kaloy nung mga panahon na yon. Naging madalas na rin kasi ang pag-alis ni Mike para asikasuhin ang negosyo niya sa Maynila. Isang umaga. Ang sakit ng ulo ko. Nahihilo ko. Teka, hindi pwede. Hindi kaya buntis ako. Hindi ito maaari. Hindi niya ako maaaring mabuntis. Mapapatay ako ni Mike. Kung sakali man, hindi pwedeng matuloy ang bata na nasa sinapupunan ko. Kailangan kong tulong ni Aling Shedeng. Nung oras ding yun, naiirita pang lumabas ng bahay si Ann. Nakita niya na tinanghali na si Kaloy at kasama pa ang asawa nitong si Karen. Nilapitan niya ang mag-asawa. Hi, ikaw ba si Karen? Opo, ako nga po. Baka naman gusto mo kayo ipakilala sa kanya, Kaloy. Mahal, si Ann. Asawa ni Boss Mike. Ikaw pala yon. Magandang umaga po. Parang namumutla ho kayo. Masama po bang pakiramdam ninyo? Wala to. Medyo nahihilo lang. Naparami ang inom ko kagabi eh. Sige na, maiwan ko na kayo. Natutuwa akong makilala ka, Karen. Matamis na ngiti lamang ang itinugon nito sa kanya. Ang ganda pala at ang bata-bata pa ng asawa ng boss mo. Oo, maganda. Pero, syempre, wala nang mas gaganda pa sa asawa ko. Makalipas ang 1 linggo, dumalaw si Karen sa bahay ng kanyang nanay Lourdes. Habang nag-uusap ang dalawa sa balkonahe, may nakita ang matanda na pumasok sa tarangkahan ni Aling Shedeng. Mukhang isang buhay na naman ang sasayangin ni Shedeng. Mas gugustuhin ko pang mambarang kesa pumatay ng inosenteng sanggol. Wala ding konsensya ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Ay, sariling laman at dugo ay nagagawang... Dalaga pa lang ho ako, ginagawa niya na yan. Hindi pa rin pala siya tumitigil. Sinabi mo pa, nakita mo ba yung pumasok kanina? Ang ganda pa naman din. Sigurado nagtatrabaho yun sa bar. Hindi ko lang ho masyadong napansin. Bahala siya. Sila naman ang magbabayad sa kasalanan nila. Nang pauwi na sana si Karen ay nagulat siya nang makita ang noon ay palabas din sa tarangkahan na si Ann.
Kapansin-pansin ang dahan-dahan na paglalakad noon. Napaatras siya at napakubli sa may halamanan. Tinanaw niya yon hanggang sa makasakay ng kotse. Hoy, ano bang ginagawa mo dyan? Nay, kilala ko yung babae na tinutukoy niyo. Siya yung asawa na may-ari ng jeep na pinapasada ni Kaloy. Ano? Ay, teka, bakit niya naman ipapalaglag ang bata? Nay, sa pagkakaalam ko, baog po si Boss Mike. Kung ipinalaglag niya yung bata, ibig sabihin, iba ang ama nun. May iba siyang karelasyon maliban kay... Oh, bakit? Bakit parang kinabahan ako bigla? Hindi kaya... Iniisip mo ba na may relasyon ang babae na yun at ang asawa mo? Nay, nung huli ko kasi siyang nakita, nung lumapit siya sa amin, hindi ko masabi kung ano pero... May iba akong naramdaman na hindi ko may paliwanag. Iba rin yung mga tingin niya kay Kaloy, lalo na sa akin. Ay, mahirap magbintang pero kailangan mong malaman ang totoo. Alamin mo at kailangan makita mismo ng dalawa mong mga mata. Huwag mong hayaang niloloko ka ng asawa mo at ako mismo magtatanggal sa kati ng babaeng yon. Kinagabihan, pagdating ni Kaloy ay agad na naghain ng hapunan si Karen. Anak, tawagin mo ng tatay mo at kakain na tayo. Tay, kakain na daw po, sabi ni nanay. Agad naman na tumungo sa kusina ang lalaki. Kapansin-pansin na may malalim yon na iniisip. Kain na, mahal. Anak, maupo ka na. Siya nga pala, kumusta naman si Ann? Si Ann? Yung asawa ni boss? May iba ka pa bang nakakilala? Ay, ano ba naman kasi at sa akin mo siya kinukumusta? Mukha namang okay siya. Okay sila ni boss. Ay, teka, ba't mo nga pala naitanong? Nakita ko kasi siya kanina sa bahay ni Aling Shedeng, yung dating kumadrona na nagpapabalitang pinupuntahan ng mga pokpok para magpalaglag ng bata. Nagtataka lang ako kung sinong ama nung dinadala niya, kasi di ba nga minsan naikwento mo sa akin na baog yung boss mo, at saka... Kung si Boss Mike ang tatay, bakit niya naman ipapalaglag? Sa tingin mo, may ibang lalaki kaya si Ann? Pakiabot nga yung tubig, anak. Mag-relax ka nga. Nagtatanong lang ako. Kung makareact ka naman, akala mo ikaw yung... Sige na nga, kumain na lang tayo. Hayop ka, Kaloy. Huwag ko lang malaman na ikaw ang ama ng batang ipinalaglag niya at may relasyon nga kayo ng babaeng yon. Hindi kita mapapatawad. Makalipas ang ilan pang linggo, nagpatuloy sa pagsubaybay sa mga kilos ng kanyang asawa si Karen. Dumating sa punto na nagmamasid na siya sa labas ng bahay at sa mga lugar kung saan posibleng nagkikita ang dalawa. Isang gabi, matapos igarahe ang jeep ay nagulat na lamang si Kaloy nang biglang may yumakap sa kanyang likuran. Ann, anong ginagawa mo dito? Umalis na naman ba si boss? Baka may makakita sa atin. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iingat. Anong hindi? Kung hindi ako nag-iingat, edi sana may nakakaalam na sa relasyon natin. Relax ka lang. Gusto lang naman kita makausap. Alam kong masama loob mo dahil sa naging pasya ko. Hindi naman kasi tama na ipalaglag mo yung bata. Anong gagawin ko? Ayaw mo namang iwanan yung asawa mo para sa akin. Tsaka, pareho tayo malilintikan kay Mike. Ay, kalimutan nga natin yon. Basta ngayon, ang gusto ko lang, maramdaman ko ulit ang init ng iyong pagmamahal. Namimiss mo rin naman ako, hindi ba? Ikaw talaga. Lagi mo na lang akong dinadaan sa ganyan. Pumasok pa ang dalawa sa loob ng jeep at sa pagkakataong yon ay hindi na nakapagtimpi pa na sumugod si Karen. Sa noon ay kapwa hubot-hubad na sina Kaloy at Ann. Dumampot yon ng isang kahoy at pinaghampas ang dalawa. Mga hayop kayo! Ang bababoy nyo! Mahal, ano ba? Tama na! Huwag mo ako matawag-tawag na mahal. Tumabi ka at huwag ka makikialam sa gagawin ko sa babaeng yan. Akala mo matatakasan mo ako? Ang kati-kati mo. Hindi ka na nakontento, pati asawa ko ginagapang mo pa. Hindi lang to nararapat sa'yo. Pagsisisihan mo to. Tandaan mo yan.
Aray, ano ba? Bitiwan mo ako! Hindi mo lang matanggap na baliw sa akin ang asawa mo. Sorry ha, dahil nasisiguro ko na higit na mas masaya siya sa akin. At talagang proud ka pa. Ano nangyayari dito? Ano to at bakit, Kaloy? Ano ibig sabihin nito? Ano, Kaloy? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ni Boss Mike na magkaalaman na? Sa bagay, magaling ka nga palang magsinungaling kaya ako na magsasabi. Siguro naman po, malinaw na sa inyo kung anong nalaman ko. Na itong kinakasama nyo at ang asawa ko ay may relasyon. Marami kayong hindi alam dahil pareho nila tayong niloloko. Han, hindi totoo yan. Huwag ka maniniwala sa kanya. At anong gusto mong paniwalaan ko? Ikaw? Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka na nahiya at nakontento sa buhay na meron ka. Nagpapakasarap ka sa pera at kung anong meron ako tapos iiputan mo pa ako sa ulo. Hindi na kita kailangan. Umalis ka na. At ikaw, hayop ka. Pinagkatiwalaan kita. Hindi ako nagdadalawang isip na tulungan ka kapag nagigipit ka. Tapos pati girlfriend ko aahasin mo. Pareho kayong taksil. Ayaw ko na makita mga pagmumukha nyo rito. Galit na tumalikod si Mike at pumasok sa kanyang tarangkahan. Agad naman na nagbihis at tumakbo papaalis si Ann at sinundan si Mike para magmakaawa. Ito ba talagang gusto mo? Ang ipahiya ako't mawalan ng trabaho? Ha? Ako pang sinisi mo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Masakit? Yun nawalan ako ng trabaho dahil sa basta-basta ka nalang sumusugod. Sana hinintay mo man lang ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Para ano? Para bilugin ang ulo ko katulad ng ginagawa mo ngayon? Hindi ako tanga. Tapos na tayo. Mula ngayon, kalimutan mo na may asawa ka't anak. Magsama kayo ng kabit mo sa impyerno. Huwag kang uuwi sa bahay hanggat naroon pa kami ng anak mo. Ayaw kita makita at makausap pa. Karen, sandali! Karen! Puisit na buhay to! Nang gabi rin yun, agad na nag-empake ng gamit ang mag-ina. Nay, talaga po bang iiwan na natin si tatay? Ano po ba nangyari? Anak, tsaka ako na lang ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, kailangan muna nating umalis, ha? Doon muna tayo sa lola mo. Pasensya na, anak. Pero hindi ko na kaya pang makisama sa tatay mo. Kung nagawa niya naman babae ng isang beses, magsinungaling ng paulit-ulit, magagawa niya ulit yon. Mas gugustuhin ko pang igapang na lamang mag-isang pag-aaral mo kesa makasama pa siya. Patawarin mo ko, anak. Sana nauunawaan mo si nanay. Paano niya po nagawa sa atin to, Nay? Huwag na po kayong umiyak. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo sasaktan katulad ng ginawa ni tatay. Tayo na po. Awang-awa si Koy-Koy sa kanyang ina nung mga oras na yon. Parang dinudurog ang kanyang puso na nakikita na patuloy ang pag-agos ng luha ng kanyang nanay hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang lola Lourdes. Ano ba nangyari? Nahuli mo na ba? Totoo nga bang, opo, mga hayop sila, mga manluloko. Pareho lang silang sinungaling at walang konsensya. Nandidiri ako kay Kaloy. Napakawalang hiya niya. Ayaw ko, nanay. Hindi ko na ilalaban pa ang kasal namin. Gusto ko nalang makalaya sa kahit na anong nararamdaman ko ngayon. Gusto ko magdusa silang pareho. Tumigil ka na sa kakaiyak. Hindi iniiyak ka ng lalaking katulad niya. Huwag ka mag-alala at ako nang bahala sa mga lintik na yan. Ipaparanas natin sa kanila ang kate at pasakit na hindi kayang kamutin at gamutin. Isang gabi, habang nagluluto ng hapunan si Karen, nakakulong naman sa isang silid si Aling Lourdes. Mayat-maya naman na sumisilip doon si Kokoy. Nay, ano pong ginagawa ni Lola? At bakit parang may lumalabas na usok sa silid niya? Tapos, hindi ko rin maintindihan yung mga sinasabi niya. Anak, hayaan mo lang dyan ang lola mo. Huwag mong istorbohin at baka mapagalitan ka pa. Mabuti pa, tulungan mo akong gayatin ang mga ito. Nanay, dumaan po pala ako kanina sa bahay. Ano? Pinuntahan mo yung tatay mo? Opo, pinuntahan ko sana.
Gusto ko po sana siyang kausapin, kaya lang po. Ano? Kasama niya po yung babae, yung girlfriend ni Mang Mike, yung sinasabi niya pong kabit ni tatay. Ang kakapal talaga ng mukha. Sa bagay naman talaga sila magsama. Malamang dahil wala nang mapuntahan ng haliparot na yon, kaya magtsatsaga siyang tumira sa bahay na yan kasama ang tatay mo. Nanay, hayaan niyo na lang po ba na agawin niya sa atin si tatay? Anak, ang tatay mo may kagustuhan ng lahat ng ito. Kung talagang mahal niya tayo, hindi siya magpapatangay sa kahit sinong babae o kahit ano pang panunukso sa kanya ng babae na yon. Hindi na lamang umimik pa si Koy-Koy, ngunit pansin ni Karen na nahihirapan at nasasaktan ang bata sa kanilang sitwasyon. Samantala, ano bang klaseng tubig nyo? Bakit namamantalang balat ko? Tingnan mo nga. Baka naman may nakain kang bawal sa'yo. Wala. Pareho naman tayo ng inulam eh. Kung sa bagay, ilang araw na tayong itlog, sardinas at tuyo. Maghanap ka na kasi ng trabaho. Paano naman ako makakahanap ng trabaho? Tingnan mo nga tong pigsa sa mga paa ko. Hindi na nga ako pinapatulog sa sakit eh. Buisit, kinakarma na yata tayo sa mga kasalanan natin. Kasalanan mo to eh. Pwede ba? Tumigil ka na sa kakasisi sa akin. Teka nga, ano ba yan? Aray, ang kati talaga. Ang sakit ng tiyan ko. Ang hapde. Sobrang kati ng balat ko. Kaloy, tulungan mo ako. May mga uudang... San galing ang sugat mo sa likod? Ba't ang lalim? Ang lansat. Hindi maaari mangyari to. Kailangan ko ng doktor. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, wala akong pera. Wala akong nakuha ni kahit 1 sentimo at paninda sa tindahan. Kinuha na lahat ng asawa ko, pati yung perang ipon namin sa bangko. Gumawa ka ng paraan. Hoy, hindi kita kaano-ano para maanduhan mo ako sa dapat kong gawin ha. Tsaka, ikaw ang nagpumilit na makitira dito. Bakit hindi ka magmakaawa kay Boss Mike? Malay mo, maawa yun, tsaka tulungan ka pa rin niya. Kailangan ko rin ayusin ang buhay ko. Hindi pwedeng ganito na lang ako. Kailangan kong bumawi at ibalik ang tiwala sa akin ni Karen. Kaloy, nahihirap akong huminga. Pwede ba huwag ka nagbibiro ng ganyan? Huy, gumising ka! Nagsisigaw si Kaloy at isa sa kanilang mga kapitbahay ang tumulong para madala sa ospital ang babae. Ngunit hindi rin yun tinanggap. Marami ang nagsabi na hindi doktor kundi albularyo ang kailangan nila. Halos magpumalahaw at paika-ika naman si Kaloy dahil sa kanyang iniindang pigsa. Sakay ng tricycle, magkasama nilang tinungo ang isang albularyo, ngunit bigo nilang maabutan yon. Halos hindi na maimulat ni Ann ang kanyang mga mata na may lumalabas na nana at dugo. Namamaga ang labi at punong-puno na rin ng malalaking butlig at kulugo ang muka ng babae. Hindi ko na kaya. Napahagulhol na lamang si Kaloy dahil sa takot, lalo na kung gaano kabilis ang pangyayari at makita kung paano namatay si Ann. Nababatid niya na may kinalaman ang kanyang asawang si Karen sa mga nangyayari sa kanila. Wala na siyang maisip na paraan nung mga oras na yon, kundi ang humingi ng tulong kay Abner. Agad naman siyang pinuntahan ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung anong pumasok dyan sa kokote mo, pre. Paano mo nagawa yun? Kung makapagsalita ka nun, parang hindi mo kayang gumawa ng kalokohan. Tapos ngayon, malalaman ko, ikaw pala tong... Ay, pasensya na, pero wala akong may papahiram sa'yo. Minsan na kitang tinulungan, pero hindi mo naman yun pinahalagahan. Mabuti na lamang, tinulungan siya ng mga opisyal ng barangay na ipagbigay alam sa mga kamag-anak noon ang nangyari. Agad namang inasikaso ng mga yun ang agarang pagpapalibing sa babae dahil sa napakasangsang na amoy noon. Makalipas ang ilang araw, nagising na lamang si Kaloy na sobrang taas ng kanyang lagnat. Nagnanaknak din ang kanyang mga pigsa sa paa.
Nagulat na lamang siya nang may biglang pumasok sa kanyang kwarto. Mahal, ikaw nga. Salamat, bumalik ka na. Hindi ako pumunta rito para balikan ka. Gusto ko lang damayan ka dahil sa pagkamatay ng babaeng ipinalit mo sa akin. Makikiramay sana ako. Karen, ni minsan hindi ka napalitan sa buhay ko. Oo, nagkaroon kami ng relasyon pero hindi ko siya minahal katulad ng... Anong gusto mo? Matouch ako dyan sa mga sinasabi mo? Akala mo ba talaga madadaan mo ako sa matatamis na salita? Huwag mo akong gawing uto-uto katulad ng ginawa mo sa akin noon. Alang-alang sa anak natin, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Bakit naman kita tutulungan? Alam mo ba kung gaano kasaya na makita kang nahihirapan? Wala pa nga yan eh. Pasasaan ba't katulad ng kabit mo, mamamatay ka rin? Talaga bang wala ka na ni katiting na pagmamahal at awa para sa akin? Ikaw ba may kagagawa ng lahat ng ito? Anong ginawa mo? Pinakula mo ba ako? Pinabarang? Ano? Kapag sinabi kong oo, may magagawa ka pa ba para isalban sarili mo? Ha? Magdusa ka! Napakawala mong puso para gawin sa akin to. Ikaw ang naging dahilan kung bakit naging matigas ang loob ko. Sa oras na malaman ni Koy-Koy ang ginagawa mo sa akin, siguradong kabumuhian ka niya. Mamamatay tao! Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Hindi na magbabagong isip ko. Tawagin mo na lahat ng santo o puntahan mo na lahat ng mga mahuhusay na albularyo bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Dahil kapag minalas ka, mamamatay ka na hindi mo man lamang natatanggap ang kapatawaran mula sa sarili mong anak. Hanggang ikalawang buhay, dadalhin ng konsensya mong pagsira sa pamilya natin. Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo lang dahil marupok ka, dahil sinungaling at taksil ka. Karen, huwag mo akong iwan, Karen. Patawarin mo ako. Napangisi lamang si Karen nang marinig ang mga katagang yun. Wala ni katiting na awa. Galit lamang at sakit ang nararamdaman niya nung mga oras na yun. Nang gabi ring yun, habang nag-uusap sina Karen at Aling Lourdes, pasimple namang naririnig ni Koy-Koy ang pag-uusap na mag-ina tungkol sa kondisyon at plano nila kay Kaloy. Kinaumagahan, palihim na tumungo si Koy-Koy sa bahay ng kanyang ama. Suot niya ang uniforme. Ang alam ng kanyang nanay at lola ay papasok siya sa paaralan. Nasa labas pa lamang ng tarangkahan, naririnig na niya ang pagdaing ng kanyang ama. Agad siyang tumakbo papasok ng bahay at nadatnan na sumisigaw ang kanyang tatay habang hawak-hawak ang ulo nito. Ang sakit! Hindi ko na kaya! Tama na! Tay! Anak, tulungan mo ako! Huwag po kayo mag-alala, may albularyo na pupunta rito. Konting taste na lang po, Tay. Pasensya na, hindi ko alam na aabot sa ganito ang galit sa inyo ni Nanay. Sorry po kung hindi ko siya napigilan. Kita mo na, napakasama ng nanay mo. Naiintindihan ko po si Nanay, pero hindi ko naman po hahayaan na mawala kayo sa ganitong paraan. Sa kabila ng lahat, pareho ko po kayong mahal. Kung sakaling hindi na natin maayos to, sana naman manatili pa rin kayong nanay at tatay sa akin. Hindi ko po kaya may mapahamak sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay, tatay. Habang nag-uusap ang dalawa at mayat-mayang pagdaing ni Kaloy, siya namang pagdating ng albularyo na pinakiusapan ni Koy-Koy na gamutin ang kanyang ama. Hindi madaling tanggalin ang sumpa ng mambabarang na may gawa nito. Kung hindi ko siya mapapasuko, hindi niya tatanggalin ang sumpa sa tatay mo. Masyado siyang malakas, ngunit anong laban niya sa amang makapangyarihan? Isa lamang sa amin na maaari magtagumpay at naway gabayan ako ng Diyos na mapagaling ka. Ano pong mangyayari sa mambabarang kapag nilabanan niyo siya?
Maaari kong ibalik sa kanya ang ginawa niya sa kanyang biktima at kung mamalasin, ay maaari niyang ikamatay yon. Po, hindi po pwede. Bigyan niyo lamang po ng pansamantalang lunas si tatay. Ako na pong bahalang kumausap sa mambabarang. Ano? Kilala mo mambabarang na ito? Gaano ka kasigurado na mapapapayag mo siya? Basta ako na pong bahala. Maiwan ko na po muna kayo. Ipangako niyo po sa akin na wala po kayong gagawin na kahit ano hanggat hindi po ako bumabalik. Nagmadaling umuwi si Koykoy sakay ng tricycle. At laking gulat naman ng mag-inang sina Aling Lourdes at Karen sa pagdating ng noon ay hangus na si Koykoy. Apo, ano ba't umuwi ka na? Wala ka bang pasok? Nay, Lola, alam ko po magagalit kayo sa akin, pero ang totoo po, galing po ako kay tatay. Alam ko rin po na binarang niyo siya kaya siya naghihirap at nagkaroon ng malubhang karamdaman. Nay, kailangan niyo po bang gumanti sa ganung paraan? Nay, Lola, nakikiusap po ako. Huwag niyo na pong ituloy ang plano niyong pagpatay sa kanya. Bigyan niyo po silang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali niya. Kung hindi niyo na ho kayang patawarin si tatay, naiintindihan ko po. Pero huwag niyo naman po hayaan na mawalan ako ng ama ng tuluyan. Hindi naman po may tatama ang pagkakamali niya kapag pinatay niyo siya. Nanay, pakiusap po. Makinig po kayo sa akin. Huwag na po kayong gumawa ng kasalanan dahil lang sa galit at nasaktan kayo. Minahal niyo din naman po si tatay. Asawa niyo pa rin po siya. Masisisi mo ba ako, anak? Nasaktan ako. Para niya na akong pinatay nung gabing nahuli ko sila ng babae niya. Kapag ipinipikit ko ang aking mga mata, paulit-ulit kong naaalala ang mga nangyari. Paulit-ulit akong nahihirapan at nasasaktan. Naiintindihan ko po, Nay. Mahal na mahal ko po kayo, kaya nasaktan din po ako sa nangyari. Pero Nay, mahal ko rin po si tatay. Ang gusto ko lang, magbago siya at pagsisihan niya yung mga pagkakamali niya. Nay, pangako niyo sa akin na babawiin niyo ni Lola yung sumpa. Lola! Nay! Wala nang nagawa pa ang mag-inang sina Lourdes at Karen, kundi ang yakapin na lamang si Koykoy nung mga sandaling yon, habang naninikluhod para sa buhay ng kanyang ama. Patawarin mo ako, anak. Nasaktan lamang ako. Pero tama ka. Masyado ako nagpadala sa galit. Huwag ka mag-alala. Higit na mahalaga para sa akin kung ano makakabuti para sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Ikaw na lang ang meron si nanay. Patawarin mo sana kami ng lola mo kung inililihim namin ang bagay na ito. Samantala, hindi naman sa pinakikialaman ko ang buhay mo, pero ano bang nagawa mo't umabot ka sa puntong ito? Talaga bang asawa mo may pakana ng lahat ng ito? Babaero ka siguro, ano? Isang beses lang ako nagloko at pinagsisihan ko na yun. Pinagsisihan kasi nahuli ka, hindi ba? Kung hindi ka nahuli, tuloy-tuloy pa rin ang pambababae mo. Tarantado! Ayan, tingnan mo kung gaano kagrabe. Pwede nang ilibing ang kalahating katawan mo. Bulok na, oh. Pati yung pribadong parte ng katawan mo ay hindi pinalagpas. Sa bagay, malamang yan talagang puntiryahin niya. Huwag kasing basta-basta gagawa ng kalokohan. Tulad yan, paano na lang kung hindi siya madaan sa pakiusap ng anak mo? Sa hukay ang bagsak mo. Hindi ako pwedeng mamatay. Gusto ko pa mabuhay at makasamang anak ko. Kahit yung anak ko na lang. Kung hindi ka pa magkakaganyan, hindi ka patatablan ng takot. Hay nako, kung sakaling magaling ka na, mambababae ka ulit. Yun ay kung hindi ka pa nadadala. Paano ba yan? Wala pa yung anak mo. Baka naman hindi na bumalik yon. Ilang sandali pa,
Dumating na si Koykoy at hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Tay, napapayag ko po sila lola at nanay. Babawiin na po nilang sumpa. Pero wag po sana kayong gagawa ng kahit na ano na mas ikagagalit ni nanay. Umiwas na lang po kayo kung kinakailangan. Naniniwala po ako na darating ang araw, mapapatawad ka rin po niya. Ang mahalaga po sa ngayon, buhay kayo't nandito pa rin naman ho ako para sa inyo, tay. Salamat anak. Salamat dahil sa kabila ng mga kasalanan ko ay hindi mo pa rin ako itinakwil at pinabayaan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo at hindi ako nawawalan ng pag-asa na darating yung araw na makakasama ko ulit kayo. Ay sus, nasasabi mo lang yan ngayon. Sakto, tulungan mo na lang ako, iho, na linisin natin ang pinakulukong dahon ng bayabas sa mga sugat nitong tatay mong babaero. Hindi natin malalaman kung kailan maaaring putulin ang sumpa, kaya magtiis ka muna, ha? Huwag ka mag-alala, babalik din naman sa normal ang lakas mo at kondisyon mo. Kapag malakas ka na, mambabae ka ulit. Huwag kang titigil hanggat hindi napupudpud ang ano mo. Nandito ka ba para gamutin ako o asarin lang ako? Aray, dahan-dahan naman. Makalipas ang 1 taon, sa araw ng pagtatapos ni Koykoy sa elementarya, nakamasid lamang mula sa malayo ang kanyang ama habang pumapalakpak. Masaya siya na makita ang magagandang ngiti ng kanyang asawa habang sinasabitan ng medalyon sa leeg si Koykoy. Matapos ang seremonya, nilapitan niya ang mag-ina para iabot ang kanyang regalo sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi ka na sana nag-abala pa, pero salamat at naalala mong anak natin. Salamat tatay, masaya ako na nakapunta kayo. Pwede po ba tayong magpakuha ng larawan na magkakasama? Sa akin, okay lang anak. Ang kailangan mong tanungin ay kung okay lang ba yun sa nanay mo. Okay lang naman sa akin. Hindi ko naman siguro ikamamatay kung magpapakuha ko ng larawan kasama ang tatay ng anak ko na... Hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin talaga sa akin? Hindi ako galit, pero hindi ko makakalimutan ng ginawa mo. Kaya kung iniisip mo na magkakaayos pa tayo, nagkakamali ka. Kaya wag mo na akong tingnan na akala mo naman. Ang sabihin mo, namimiss mo lang ako. Wala naman kasi talaga nagbago sa nararamdaman ko. Habang buhay kong pagsisisihan na nawala kayo sa buhay ko dahil sa isang malaking pagkakamali. Pero, gayunpaman, nandito pa rin ako. Kahit para sa anak na lang natin. Kuya, pakikunan nga po kami ng picture. Yan, salamat. Nagulat na lamang si Karen nang bigla siyang halikan ni Kaloy sa pisngi. Ang lakas talaga ng loob mo, no? Nakakadiri ka, manyak. Nay naman, pwede po bang kahit ngayon na huwag muna kayong mag-aaway? Tsaka, Nay, parang namumula kayo, oh. Uy, si Nanay. Bahala nga kayo dyan, mauna na ako. Ay nako, yung nanay mo talaga. Ang cute pa rin magtampo. Paano ba yan? Sundan mo na siya at baka pati ikaw ay madamay sa galit niya sa akin. I love you anak. Congratulations. Love you, Tay. Yun! Napakagandang kwento, pampamilya. Dahil dyan, meron na naman tayong shoutout. Sorry po, hindi tayo nakapag-upload kahapon. Ngayon, babawi tayo. Simulan po natin kay Arlene Consensino. Hi po kay Cherry Garcia, kay Shara Marie Hipulan, kay Catalea Soto, Yas Den Love. Hi po kay Filomena Mantis, kay Josephine Marcaida, kay Ami Pegares, kay Jean Bultron, kay Josefina Ordonio. Hi po sa mga kasama ni Judith Celi sa San Fernando, Pampanga. Hi po kay Zilpa Hara Raicart, kay Lucille de Lima, kay Mamiliana Nalugon, kay Rosemary Casunete, shout out po kay Shirley Aquino, kay Daniel Daguyo, kay Marilyn Orchid, kay Abigail Kabugayan, kay Cristina Peru, hello po kay John Chris, kay Javen Delasan, kay Dang Legaspi, shout out kay Merly Herbolingo, kay Jelin Sapra, kay Dins Lumigid, kay Hira Mini, shout out po kay Flordeli Parcon, kay Dilay Dikay,
kay Ni Alforte, kay Sergey R. Bernabenario Jr., hi din po kay Mary Grace Yoting, kay Stella Fernandez, kay Zay Martinez, kay Valerie Joy Nadal, kay Ria Tiruha, Kim Bara, kay Beth Mercado, kay Margie Banosong, Josie Aniban, Belen Malbas, hi po kay Giza Nicole, kay Milrose Galvez, kay Catalea Soto, kay Zairand Lapuhapo, hi din po kay Amy Carbonilla, kay Chris Alcantara, kay Esang Gonzales, Adam Lasa, Zane Axel Ranada, kay Milaine Jordaline Concepcion, kay Lani Villa, kay Febe Ranyada, sa Rapaslato family at kay Alia Balaja from Luz Biminda, kay Charlene Gumansing, kay Richard Rivera, IMMHR Lynn, hi din po kay Merly Amistad, kay Hani Austria, Gemstone Claro, Mami Riza, kay Ami Viray, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Jessel Flores, Leia Tan, kay Crezil Garcia, kay Jessica Rojas, hi kay KMM, Yas Den Love, Rosette Ersando, kay Abel Aina, Ferdinand at Isabel from Roslyn Jimenez, mananahi ng Pandibulacan, LJ Melano, Borbor, Tibong, Ilong at sa Mercado family from Darwin Mercado. Hi po kay Vicky Abut, kay Tats 765, Aida Sikander, shout out kay Amy Carbonilla, kay Neneng Maria Love, kay Roman Estrada, kay Marian Laborte, kay Hana Maylin Sesgundo, Edgardo Fontanilla, Ronnie Castro, Dimples Yumi, Idol. Hi din po kay Gemma de Ocampo, kay Nur OFW Riyadh, kay April Joy Principal, kay Marideth Jurila, kay Arlene Castro Ramos, kay Chander de Guzman, kay Jennifer Ngoho, kay Kuis Xiao TV, kay Jerilyn Bayron, kay Finky Rusi 14, Gay Somojo, at kay Chris Girl 5. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Ente.